Buy low and sell high. I'm gonna discuss to you the basics. So buy box is a section right side of Amazon product detail page. Ang map is yung minimum advertised. Hi everyone, I'm Chris and I'm gonna discuss to you the basics of arbitrage. First is, what is arbitrage? Okay, arbitrage is the practice of taking advantage of the price difference between two or more markets. In other words, resell. Okay, parang parang yung ginagawa lang ng mga Shopee sellers or Lazada sellers. So same pa rin ang concept ng arbitrage sa Amazon. Wherein bibili sila through online. Maybe usually pagkakalam ko pag Shopee or Lazada bumibili sila from Alibaba. They're gonna find a supplier na nagbebenta ng bulto kasi pag bulto yung pagbebenta nila, which means wholesale, mas makakamura sila. So doon sila makakagain ng profit. So yung iba naman is binibili yung mga product pag on sale or may discount yung product, which means mura yung price ng product na yun, tapos ibebenta nila sa regular price yung product na binili niya na mura. So yun lang yung concept. Buy and sell. Buy low and sell high. Parang ganun. Pero hindi ganong high kasi pag e-commerce kasi hindi pwedeng ikaw yung magdi-decide. I mean, ikaw naman talaga yung magdi-decide pero hindi ka makakapag-beat sa mga competitor. Masyadong mataas din yung presyo. Diba? Kung ano lang yung market price, yun lang din. Pero wag mo din masyadong babaan. Kasi meron tayo, discussion lang dito, meron tayong natawag na price tag wherein yung mga sellers sa listing na yun or sa product na yun is nagbababaan ng presyo para lang mabenta yung products nito. So, ibig sabihin, in a long run, for example, si Juan, binenta niya ng $10, Pedro, binenta niya ng $9.95, o si Juan din, ayaw mo patalo, binenta ng $9.9, parang ganun, hanggang bumaba, tapos sila lahat ay lugi, parang ganun. So, ibig sabihin, dapat yung presyo mo lang is sa market price lang. I mean, kung ano lang yung existing price, ano yung price ngayon, yun lang din yung price na ilalagay mo para hindi kayo lugi. So, yun, medyo napalis tayo konti, pero yun yung arbitrage. Buy low, sell high. Okay, so meron tayong dalawang arbitrage. First is the retail online arbitrage. Okay, ano yung pinagkaiba ng dalawa? Okay, retail arbitrage is process of buying discounted products through retailers, including online retailers and to sell ni Amazon. Okay, nga pala si Amazon yung pinag-uusapan natin, hindi Shopee or sa Lazada or eBay, si Amazon. So, yung goal natin is makabenta ng product sa Amazon. Or I mean, yung goal natin is tulungan makahanap ng product si client or si seller ng product sa Amazon. Yan. So, first, yan yung retail arbitrage. So, yung sinabi ko kanina, bibili ng products na mura, tapos i-resell sa Amazon. Yan yun. While online arbitrage is same concept naman, pero from the word online, bibilihin mo through online. Okay? So, it's the process of purchasing products online and reselling those products for a profit. Halos magkapareho lang. Pero ang pagkakaiba lang is, retail arbitrage, ibig sabihin sa store lang, sa local store mo lang, bibilin yung products, tapos i-resell mo sa Amazon. Then, si online arbitrage naman is bibilin mo through online. Okay? As long as hindi gaanong mahal yung shipping or free shipping siya, tapos marireceive mo agad yung product within maximum 5 days if possible. Kasi hindi kasi natin pwede antayin like for a month or 2 kasi yung price is iba. Kasi yung market ni Amazon is very volatile. Except lang kung meron tayong tatawag na map. Ang map, ibig sabihin ng map is yun yung minimum advertised price. Kung saan hindi natin pwede pabagsakin yung price, hindi natin i-adjust yung price sa market price. Kasi hindi tayo i-allow ni supplier mag-resell sa mga ganung product. Okay? So yun. Next. Okay. Understanding Amazon listing. Okay, dito tayo. So what is buy box and why is it important? Okay, meron akong isang listing dito. So ito nga pala yung listing for Amazon listing. Ano yung itsura niya at ano yung mata na. Okay, I'm gonna close some tools muna para hindi kaano confusing. Okay. Yan. Ayan. So, ito yung itsura ng listing. Meron tayong product picture or image. So, minsan, kadalasan, may mga video yan nakasali. Yan. So, minsan, umaabot yan ng 10 pictures sa isang listing. Tapos, meron tayong product title. Product title, makikita mo dyan, kadalasan kung ano yung mismong product talaga. Dyan pa lang malalaman mo na kung ano yung product. Ilang packs, ilang unit ang meron sa isang box, parang ganun. Anong size niya, anong color niya, dyan mismo nilalagay. Pero kung wala yan dyan, wala sa product title, minsan lalagay nila dito sa product description or
about this item. Yan, for example, dito. Cotton, imported absorb 50%, dries quickly, 90% polyester, 10% nylon, and mismo yung size. Ito yung sample ng product listing. Ito yung keep-up, pero mamaya i-discuss ko yan. Sa baba naman, meron itong mga products na almost the same lang doon sa listing na yan. Okay, which is, ito din, magagamit pag source. Magagamit mo din sila. Pero later, di-discuss ko din yan. So, about the brand, ano yung brand, and ito yung product description. The Scotch Brite is 3-in-1 microfiber cloth. Absorbs up to 50% more than ordinary cotton dishcloth. Those are rinse na blah 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 pa yan. Product details, yan. Nakikita mo dito yung SKU niya or product model. First available, manufacturer, ASIN. Nandito din si ASIN. Pero nandito din sa link si ASIN. So, bahala ko. Importante din to. Makikita mo din dito sa product details yung sales rank. Okay? Sa ASIN na to, mayroong 140,925 sales rank. And under health and household category. Yan. Sa baba, makikita mo yung reviews, mga questions, reviews ng customer. Yan. For example, good for glass stove, what size or product, can it be used sa front screens, have some other cloth. Yan. Ito yung review. Good, good, good. Itong listing na to, I think, good listing siya kasi wala akong nakikitang bad listing or bad. Okay? So, ito yung sample sa listing. So, yung question natin kanina is, what is buy box? Ito naman yung buy box. Okay? So, buy box is a section on the right side of Amazon product detail page where customers can add a product to the cart with a highly visible box that says buy now. On Amazon, this box lets shopper make instant purchases right from the product detail. Okay, ito yung buy box. Yan. Sa buy box, makikita mo yan dyan yung price, ilang stock na lang yung si seller, tapos dito, pwede mo add to cart or buy agad. Yan. Makikita mo din yung kasi kung FBA seller ba siya or sold, shipped by Amazon. Yan. Tapos, yan. Ito yung buy box. So, ano yung importance ng buy box? Ano yung use ng buy box? Okay, kasi si buy box, pag ikaw yung customer, for example, itong toy na to, Christmas, nagustuhan mo, gusto mo iregalo sa anak mo or inaanak mo, so, agad-agad, i-click mo yung add to cart or buy it. So, ibig sabihin, pag ikaw, itong seller na si aka buy it for less, ikaw yung makakabenta. Okay? Ikaw yung makakabenta sa customer na yan kasi ikaw yung nandyan. Ibig sabihin, ang importansya niya is, kung ikaw yung nag-own ng buy box, ikaw yung mas madaming sales. Okay? So, imagine 9 sellers. Makikita mo dito. 9 sellers. Sa 9 sellers, si aka buy it for less yung nakabenta. Sir, paano ba ma-win yung buy box? Paano ba makakuha ng buy box? Sino ba yung nagdi-decide niyan? Or meron ba tayo need i-comply para manalo tayo sa buy box para tayo palaging nakakabenta? So, actually, si Amazon or any other sellers, hindi pa nila na-prove exactly how to win the buy box. Wala pang exact because nandyan yan mismo sa algorithm ni Amazon. Pero may mga theory na mostly totoo. I mean, since theory siya, wala na ako. Pero usually, yun yung nangyayari kasi gamit yung theory na yun. So, ikaw yung mananalo ng buy box pag ikaw yung pinakamura ng price. Okay? Tingnan natin, check natin kung totoo. Yung buy box ngayon is 60.99 pero may mas mura pa na 659. Teka, hindi pa natin na-set into FBA seller. Filter muna natin Prime, and New. Kasi pag i-check mo yung Prime and New, makita mo yung mga FBA seller. Hindi kasali yung FBM seller. So, dito, ito naman is FBM seller nga pala. So, sa FBM seller, check natin. Okay, sa FBM seller, yung pinakamura is 59.9. Which means, sa theory na yon is either totoo, hindi, since theory naman. Pero, kadalasan yan yung sinasabi niya. The lowest price, siya yung nanalo. Pangalawa, pag mas mataas yung review count mo, store, ikaw yung mas mataas na chance na mananalo maganda yung rating sa store. Tingnan natin, si seller na to, meron siyang 4.8 rating. Check natin yung pinakamababang price kanina. Sino yun? Si Rakir. Tingnan natin. Ito, meron lang siyang 4 rating. Yan, 4 lang. Compare doon sa isa na 4.8. Ito, 4. Tingnan natin. Si Treasure Ton. Meron siyang 4.6. Which is mas pataas pa din yung nanalo ng buy box ngayon. Check pa natin. Ito si 59.9. Yan. 4.5. Mas pataas pa din yung nanalo sa buy box. Try naman natin ito. 55. 4.6. So, ibig sabihin, possible din na pag mas mataas yung rating mo, store rating mo, mas mataas yung chance na mananalo ka sa buy box. So, ibig sabihin, once ikaw si product researcher,
searcher, napaka-importante na maganda yung listing mo, maganda yung mga products na binibenta mo, hindi ka nang loloko ng mga tao kasi minsan pinupost nila, nagbebenta sila sa ganitong size, 2 packs to, nilagay nila sa listing 2 packs pero yung isa-send nila sa customer is 1 pack lang pala. So yun yung mga seller na makaka-receive ng bad reviews. Ibig sabihin masisira yung ratings nila, store ratings nila. Pero kung may good record ka, walang mga customer na nagrereklamo sa store mo, ibig sabihin mamimaintain mo yung store rating mo. At mas tataas yung chance mo na mananalo ka sa buyback. Maganda yung store rating mo, mababa yung price mo, at madami pang kinukonsider. Pero usually yung dalawang yon dun sila nagbe-base. Okay? So, I think yun lang para sa buybacks at sa Amazon listing. Thank you.